It is a constitutional right of everybody, and you just cannot violate it. Kasi magkakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Magandang araw, magandang gabi, bayan nating mahal, Pilipinas. Ating pag-usapan ngayon mga kababayan, ang patungkol nga po dito sa Maisog Rally. Nagaganapin sana diyan sa may Bustos, Bulacan. Pero merong hindi magandang pangyayari at biglaan. Nung una sa Bulacan din, if I'm not mistaken sa Malolos, pero hindi sila pinapayagan ng gobernador ng Bulacan. Kumuha sila ng permit pero as per sa kanila, ang mga coordinator dito ng Maisog ay ginigipit at hindi sila pinapayagan ditong magkaroon ng rally diyan po. Lumipat sila dito sa may Bustos, Bulacan. Ngunit ika nga sinusundan sila at binubuntutan pa rin. Kumuha sila dito ng pwesto ng isang bakanting loteng, pribadong lote ito. Pero ang nangyari, ang mismong kausap nilang may-ari dito nag-back out. One day before, binawi ipag-ugnayan ng isang pribadong tao para dito sa mga koordinator ng Maisog. At nagsasabi itong hindi na matuloy dahil meron daw pumipigil at tinatakot siya dito. Meron daw pumupuntang tatlong mga nakamaskarang lalaki upang bawiin ang pag-arkila sa kanyang lote. At dito na nga ay hindi nakapag-timpi na at nagbanta itong si Digong. Nakakasuhan ang nasa likod nito, partikular na ang mga government official na nasa likod daw po nito ay mananagot. Pakinggan natin ang former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pahayag na medyo may pagkadismaya. Bigat yan to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody, and you just cannot violate it. Kasi magkakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw, bababa yan ang kaso ninyo. Sarili ninyong sakit ng ulo. At diyan, mga kababayan, ay talagang medyo nakikita natin pahayag ng ating former President Digong sa kanyang pagkadismaya dito at nagbanta nga po nilang re-resbakan ito. Sino mang nasa likod ng pagpapatigil ng kanilang rally nagaganapin sana diyan sa Bustos, Bulacan. Pero nakita natin nakabalandra na ang truck at mula din doon sa mga kanto-kanto ay meron na ring mga nakabalandrang mga motorcycle, hudyat or sinyalis na hindi na talaga nila papayagan yan. Biglang pumasok itong abogado ng nagpaparinta o magpaparinta sana dito sa bakanting lote. At kanilang binawi na ito. Nagbanta na kailangan i-pull out na lahat. Kung saan sana ay nakapwesto na or nakahanda na ang mga staff ng mga taga-Ziminay. Pero nga dito ay talagang ang dahilan at nakarating kay Digong ay meron daw mga 300 kalalakihan na handang makipagpatayan kung sakali ituloy ng Maisog peace rally. Ika nga, ang kanilang gagawing pagrarally diyan sa Bustos, Bulacan. Kaya nga nung nadinig o nakarating ito
kay Digong. Agad daw. Agad nag-decide si Digong na ihinto na at wag nang ituloy dahil ayaw niya ditong magkaroon pa ng gulo. Ayan po ang katwiran ng DDS or itong nasa likod or sa kampo ng mga Duterte. Ito nga po ang dahilan kung bakit hindi na po yan matutuloy. Dahil nga daw po sa panggigipit ng Administrasyong Marcos. At ang nasa likod nito or tinakot ang may-ari daw. Tinakot ang may-ari ng lote na yan, pribadong lote, na kung sakaling itutuloy mo at magkaroon ng gulo, ikaw ang sisisihin at sasampahan ka ng kaso. Kaya daw ito biglang umatras. At dito na nga medyo ang DDS nagpuputak-putak na sa kasalukuyan. Kailangan daw nilang may managot rito at makakasuhan. Na rin siguro ang mga lokal na mga opisyalis diyan po, hindi lang sa Bustos, Bulacan, hindi lang sa parting bahagi ng norte, baka nga mahirapan na din mabigyan ito ng pagkakataon ng area ang Maisog Rally dahil alam naman po natin nung una tinatawag nila itong prayer rally diyan po sa Davao at Cebu, pero nagtataka ang karamihan kung prayer rally yan, bakit murahan? At kaya nga siguro hindi na rin nagustuhan ng mga lokal dahil alam naman po natin ang mga Duterte at DDS pagka nagrarally batiko sa administrasyon. Though meron tayong freedom of speech, freedom of expression, tama po yan, pero below the belt na rin paminsan. So kayo mga kababayan, tama lang ba napayagan ang rally ng Maisog sa anumang bahagi ng ating bansa at magtuloy-tuloy ang kanilang adhikain or ang kanilang panawagan? Dahil karamihan diyan gustong bababa si BBM